Na-shock si VP Sara, kalokohan to, panoorin, nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay PH News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni PH News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, pinapakalat ngayon sa social media. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang Banatero. Syempre isa rin diyan si Coach Oli, mga katunay, mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng komentaryo. Pero bago natin simulan, papangunahan ko na po kayo. 100%, 1000% fake news to. Ano yun? Anong sabi? Ito kumakalat, ginamit pa ang GMA. Hindi natin alam kung GMA mismo nag-post niyan or ginamit lang ang pangalan ng GMA. Sabi, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si BP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Parang wala naman nababanggit si Bong, ha? Tinuro pa si BP Sara, parang ang lakas naman ng loob ni Bong. Parang tingin ko, hindi naman magagawa ni Bong Revilla yan. May utak naman yan, no? Hindi naman siguro ganun kabobo si Bong Revilla. Paano madadawit to si BP Sara? Wala ngang halos budget Ay, sa tama. Office of the Vice President. Oo. Halos wala ngang pera. Tama. Paano siya mapupunta sa ghost projects? Tama. At hindi po yan ituturo ni Senator Bong Revilla. Imposible po. Hindi tuturo ni Senator Bong yan. Alam niyo kung bakit? Lalong-lalo na ngayon, nilaglag na siya ng mga kasama niya. Oh, syempre, kapag nagkaroon ng eleksyon, kanino ba yan tatakbo? Syempre, wala ka nakakampi. Kumbaga parang iniwan niyo ako sa ere, nilaglag niyo ako, mga kaibigan. Di ba? Nandiyan dyan si VP Sara. Pero para sa akin, no, parang malabo niya namang sabihin o idawit si VP Sara sa ganyang usapan. Di ba? Yan ni Bong. Tsaka si VP Sara, idadawit nyo, nakasabwat dyan. O tama naman yung sinabi ni Coach Oli. Sa budget nga, kinakapo si VP Sara eh. Di ba? Kulang na lang makiusap sa inyo si VP Sara na ayusin yung budget na ibibigay sa kanya sa Office of the Vice President eh. O magkano lang naman yung binigay niya sa Office of the Vice President na pinagkakasya lang ni VP Sara. Pasang-awa, di ba? Tapos sasabihin nyo, kasabwat pa siya. Eh di kung kasabwat siya, eh di wala na siyang pakialam dyan. Hindi na dapat siya nakikiusap na o makiusap para kumuha ng budget sa inyo. Grabe. Kaya nga, nakakulong ngayon si Bong Revilla eh. Dahil nadidikit yung pangalan niya kay BP Sara. May mga ugong-ugong ang pinagsimulan nito. Di umano. Dahil nagkita sa ibang bansa si BP Sara at saka si Bong Revilla. Naku, parang sa akin kasi, parang napakamalas ng may stick sa dulo kay si Senator Bong. Di ba 2016? Correct me if I'm wrong. 2016 ba nung nakulong si Bong Revilla? Tama ba? Mali. Tapos 2026, nakulong na naman siya. Correct me if I'm wrong kung 2016 ha. So kung 2036, baka makulong ka na naman, Senator Bong. Parang malas ka sa malas ka sa 6 sa dulo ah. Parang hindi yun ang lucky number mo. Mantakin mo, 2016, nakulong ka. 2026, nakulong ka. 2036, makulong ka. Tapos 2046, makulong ka. Buhay ka pa kaya? Di ba? Parang malas. Dapat pala, pag malapit ka na sa 6, punta ka na sa ibang bansa. Gamitin mo kasi, Senator Bong, gamitin mo yung anting-anting ni airpot mo, ni Ramon Revilla. Yan, siyempre, rest in peace to Ramon Revilla. Baka meron siyang pangontra sa number 6. Parang malas ka sa 666 eh. Di ba?
At alam natin, magkaibigan yan dalawa. Oh. Sa tingin nyo nakakulong si Bong Revilla? Kung tinuturo niya si BP Sara? Hindi, yung totoo lang, huwag tayong maglokohan. Kung tinuturo ni Bong Revilla si BP Sara, baka pinapaliguan ng pera to si Bong Revilla, hindi ito nakakulong. Hindi ito mababanggit. Protektado to. Kung binabanatan niya si BP Sara, naman. Huwag nga kayong tanga. Diyan palang Ibig kitang-kitang. sabihin, parang ginagamit na naman nila si Senator Bong. Kung gano'n, parang hulihin ka namin o kaya kukulong ka namin. Tapos ituro mo si Sara Duterte, parang tapos pakakawalan ka namin. Parang inuuto ka niyan, Senator Bong. Ang fake news. Siyempre, yung ganyan, yung ginawa sa yung ganyan, kasiraan pa rin sa pangalan mo yan. Kahit sabihin natin na pakawalan ka, wala na, mantsa na sa pangalan mo yan. Eh, di ba? Kahit pa paano, nakatatak na sa'yo yan. At hindi lang to obviously fake news. Obviously, tinatrabaho si Bong Revilla ng mastermind. Nagalit kay BP Sara. And at the same time, tinitrigger niya ang mga DDS. Kaya wag pong magagalit ang mga DDS kay Bong Revilla. Fake news ito. Hindi ito sasabihin ni Bong Revilla, itaga nyo sa bato. Ako, para sa akin, hindi niya sasabihin. Galit. Sige, syempre, alam naman natin. At even yung mga kalaban, alam nila kung gaano kalakas si Sara. Para kasi anong iyayari, gusto nilang magalit ang taong bayan kay Bong Revilla. Hindi ko naman siya pinagtatanggol si Bong Revilla, pero para sa akin yung sinasabing tinuro niya si BP Sara, nakasabwat. Hindi ako naniniwala. Alam nila ang crowd ng DDS. So, Tama. Kapag Duterte kasi ang binangga mo, katulad ng Senator Bong, alam ko, mahal pa rin niya yung political career niya, kaya nga tumatakbo Senator to eh. Di ba? Alam ko, gusto niya pa rin manalo. Ngayon, kung gusto mo manalo sa sarili mo, bakit babanggain mo yung taong minamahal ng taong bayan? Di ba? Siyempre, yun ang unang-unang papasok sa isip mo eh. Oh, lalong-lalo na, yung gusto mong idamay alam naman naming lahat na inosente. Walang ginagawang masama. Hindi kasama dyan sa mga flood control project na yan. Kasi kung si BP Sara kasama sa mga flood control project na yan, di ba? Kasama na rin sa mga yan. Sa mga walang ya ngayon. Na walang pakialam sa taong bayan. Pero bakit si BP Sara hanggang ngayon may pakialam sa taong bayan? Pinaglalaban kung anong karapatan ng taong bayan. Di ba? Para namang si BP Sara niloloko ang taong bayan kung kasabot siya sa flood control, tapos nilalapit niya yung sarili niya sa taong bayan. At saka kung siya kasabot dyan, bakit babanggain niya pa yung administrasyon? Bakit sila mag-aaway ni Tambi? Bakit sila mag-aaway ng mga congressman? Bakit magagalit sa kanya mga congressman? Di ba? Dapat bati-bati, di ba? Diba? Dapat tropa-tropa. para atakihin siya. Isipin mo na, yung mga kalaban niya sa politika, binabanatan siya. Pati DDS, babanatan pa siya. Eh dilubog talaga si Bong Revilla. So kahit walang ginawa, alam naman natin, pag media ng media yan, kahit hindi totoo, pag paulit-ulitin yan, nagmumukhang totoo. Kaya ito obviously, ito isang trabaho na si Bong Revilla ay pinapatrabaho. Kumbaga, unang sakripisyong tupa yan. May mga susunod pa dyan. Di ba? Eh di lahat galit sa kanya. Tsaka, ang kalokohan sobrang napaka-imposible na magkakaroon ng ghost projects. Si BP Sara. All the more, siya pa ang mastermind. Ang tanga. Parang siya pa yung sinasabing nasa question mark no? Ito mo si BP Sara, ang baba ng confidential funds. Alam mo, sa sobrang sa sobrang ginagawa kay VP Sara, sana ginawa mo na lang no? Sana ginawa mo na lang yung mga binibintang sa'yo. Para kung sakasakali, hindi masyadong nakakasama sa loob. Di ba? Kaya nga na sinasabi, confidential fund, 125 million. Di ba? Halos, yun lang. Yun lang, hinahabol na nila kay BP Sara.
Kung si VP Sara, gusto tayong lokohin, gusto tayong kurakutin, bakit magtsatsaga sa halagang 125 million? Bakit susunugin niya yung sarili niyang pangalan sa halagang 125 million? Although sa ating lahat, malaking pera na yung 125 million. Pero kung tutuusin, kung si VP Sara gustong mangurakot, hindi lang 125 million ang kukurakutin niyan. Ganon din ba katanga si VP Sara? Siyempre hindi. Unang-una, abogado yan. Matalinong babae yan, matalinong tao yan si VP Sara. No? Hindi para yung pangalan niya, itaya niya, sa kakarampot na papakinabangan niya lang. Samantalang yung mga kasama niya, kung tutuusin, na sa sinasabi niya sa Ghost Project Flood Control na yan, sila bilyon-bilyon, milyon-milyon, ang matindi pang sa 125. Tapos siya 125 lang. Diba? Siyempre hindi siya papayag. Kung siya ang mastermind, bilyon-bilyon siya. Diba? Eh kaso nga lang, parang wala naman talaga pinakinabangan si BP Sara. Oh. Ang kinasuhan, siya ang pinapa-impeach. Tapos siya pa ang mastermind ng flood control. Eh sino bang may hawak ng budget? Eh di ba yung Ayan na nga administrasyon? gumagawa sila ng paraan. Kasi lahat ng mga impeachment, lahat ng mga kinakaso kay BP Sara hindi tumatalab sa kanya. So baka ito na raw yung paraan. Baka ito yung tactics na pwedeng magturo kay BP Sara para para pabagsakin siya. Yung sinasabi ko lantaran na itong pantatarantado sa atin ng mga ito. Mga animal talaga yan. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? Yan po ang style nila. Magpapasok sila ng kunwari Maka Duterte, Maka DDS, na vlogger, pero hindi mabanatan si Tambi. Mag-iingat tayo sa ganun. Yan ang style nila. Style nila, pag-awa-awayin pa tayo mga DDS. Kaya tayo mga DDS, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Magkasundo-sundo tayo. Alamin natin. Sino ba yung hindi kayang birahin yung question mark na pinag-uusapan at itinuturo ng ebidensya? Yung mga hindi mabanatan si Tambi. Balik tayo dun sa mga witnesses. Credible ba yung mga witnesses na yan? Kung hindi nila maituro ang mastermind. Dapat yan na ituturo yung mga big fish. Yes. Diba? Hindi yung mga small fish, yung mga blue marlin. Kung sino-sino nga lang yung mga pinagtuturo di ba? Sabi nga nila, mga blue marlin, mga blue martin ang dapat nahuhuli. Blue Martin. Hindi kung sino-sino ang tinuturo. Eh, yung ICI nga, ginawa lang para mapawalang sala talaga yung mga yun. Para linisin yung pangalan nila di ba? Tapos nung luminis na, sabay parang pinasaran Pinabayaan Wala na, malinis na pangalan namin. Pasaran nyo na yung ICI na yan. Bihira kayo. Ayon, natatay natin ngayon ng video na nagmula kay PH News Files. At syempre, natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.